Hallelujah. Sino ang nakakaalala ng mensahe ni Pastor Boji last week? Nako, mukhang may checking din ba to kagaya Pastor JC, no? May rin ba to? May reaction. Kuha rin tayo ng reaction, no? Hindi naman. So, gaya din naman no, ng natalakay ni Pastor Boji nung nakaraan, no, na mensahe niya. No? Ano po ba yun? Rise up po ba ang umpisa nun? Get up o wake up? Ano ba mauna? Wake up, get up, and rise up. O nga pala po no, sa mga hindi nakadalo no, last time, lalong-lalo na dyan sa iba't ibang bansa. Bale, punta lang po kayo sa website natin, no, sa Facebook page natin. Kung hindi kayo nakapanood, pwede natin itong panoorin ulit. No? Kung may mga gusto kayong balikan, visit nyo lang po yung webpage natin no, sa Facebook. Kasi talagang ang gaganda po ng mga mensahe ng ating Panginoon na binababa po no, sa iglesia na ito. Amen. Susundan lang po natin no, yung mensahe ni Pastor Boji about dun sa wake up, get up, and rise up. No? So makikita po natin doon na in-emphasize talaga yung kahalagahan ng oras. Amen. Gaano kahalaga ang oras sa atin? Lalong-lalo na syempre dito sa Middle East. Most of us kasi nandito talaga is para magtrabaho. No? So mahalaga ang bawat minuto, segundo no, na oras na nilalaan natin dito. Amen? Amen. Kagaya nga po nasabi sa Ephesians chapter 5, verse 14 to 17, no, wake up, you sleeper. Sino pa rin ba ang natutulog? Baka check natin yung mga katabi natin. Baka may mga wala rito maliban kay Rebecca natutulog. Ang baby, ang mga bata is natutulog. Wake up, you sleeper, and rise up so that the light of God will shine upon you. Amen. So tinalakay nga po doon ni Pastor Boji na talagang yung oras is mahalaga sa atin. So ganun din, susundan lang din natin ito ngayon. Ito na yung panahon no, na 2024 na. No? Ang sabi ng Panginoon, hoy, gising. No? Hindi po siya si Ted Pailo. No? Ang Diyos na mismo ang nagsasabi sa atin. 2024 na. No? Ang taon na ito is January na. Tingnan nyo, ang bilis, di ba? Halos magkakalahati na kaagad yung month ng January. So mga kapatid, dapat gising-gising din tayo. Amen? Amen? Wake up, rise, get up, and rise up. Amen? Meron kasi mga tao na hanggang ngayon, no, even though gising, di ba, hindi naman tumatayo. Sino ba, di ba, no, kadalasan, lalong-lalo na dito sa Middle East, malamig, no, winter ang season. Gising ka pero parang tamad na tamad tayong tumayo, no? Pero kanina, even doon na maaga rin kasi ako gumising, even doon na hindi ako sumama sa activities nila. Talagang ang ingay sa baba. Kung pwede nga tayo mabarangay, no? Mapapulis kasi maingay ng madaling araw kanina rito sa bahay, no? 5 o'clock yun, aaga nila nagising. Talagang ba, itong mga kapatid na to talagang paggawain na kasama ang bawat isa, fellowship, no? Talagang walang malamig, walang puyat, di ba? Talagang gising, ang ingay, ang saya nila rito kanina habang nandun ako sa taas at ginagawa pa no, yung mensahe. No? Talagang nakaka-bless na makita no, yung mga kapatid na hindi lang talaga gumigising, no? Talagang excited na talagang ang ingay, natuwa-tuwa. Sino ba yung tawa ng tawa kaninang umaga? Nakaka-bless na marinig na itong mga kapatid na to is talagang yung fellowship is talagang pinapahalagan, no? Na hindi lang fellowship dahil sinabi ng pastor or ng isang kapatid, kung ba nag-enjoy talaga ang bawat isa. Amen? Amen. So doon nga po sa natalakay dati ni Pastor Boji, no, last message, kailangan mag-shine sa atin, no, ang ilaw ng Panginoon. Una, dapat hindi ka lang gising, di ba? Hindi lang sa diwa, dapat gising pati, no, yung mga espiritu, no, dapat gising yung kaisipan. Di ba? Ng katawan natin, dapat gising tayo, hindi lang physically, pati yung kaisipan natin, dapat gising din, di ba? Amen? Gising na ba? Amen? Pangalawa, dapat tinatayo mo, no? Tumatayo ka talaga, no? Sa mga gawain, no? Kaya talagang nakaka-excite. This 2024, mababawasan yung mga seater. No? Talagang, di ba? Kung dati 2023 seater line up ka, ngayon 2024, talagang naka-rise up ka. Amen?
Amen. Tingnan nyo nga si nanay, even doon na nakaka-bless, gamitin natin ang ni buhay ni nanay, no, na talagang even doon, no, na medyo ang panahon nag-a-adjust, pero andito pa rin si nanay. Rise up, talagang gumigising para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kagaya nga nung kagaya ng sa isang prodigal son, no, sa story ng prodigal son, nung time na talagang lugmok na siya, may sumasabit. Amen. Nang lugmok na siya, talagang dumating yung time na kailangan niyang tumayo. Di ba, naaalala natin yung story na nandun siya mismo, no, na talagang naliligo at nakahiga dun sa may, babuyan. Pero kung iisipin natin, talagang tumayo siya. And then naisip niya, hindi lang pala siya nagising sa katotohanan. Talagang physically is tumayo siya, no? Pumunta siya dun sa kanyang magulang, no, sa kanyang tatay para makipag-reconcile. Amen? Tayo bilang isang mga Kristiyano, talaga na hindi lang dapat na Lord, this 2024 talaga magbabasa ako ng 2025, December 2024 na, no? Ganun pa rin ang nangyayari sa atin. Dapat tayo mismo tatayo. Amen? So magko-commercial lang ako. Medyo maano ang ating throat. Excuse me po Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Sino ba dito yung may mga New Year resolution ngayong 2024? Taas? Imposibleng wala tayong mga wala. Wala tayong naniniwala pa ba tayo doon? Amen? Hindi na ba? Hindi na ba tayo? Sino rito yung may mga goal this 2024? Diba? Sino yung may mga nakasulat dito sa notepad, no? Sa mga mobile natin, mga kalendaryo na talaga nakasulat this year? Matatapos ko ang Old Testament. Di ba? This month, no? Talagang this 2024, matatapos ko na ang aklat ng Psalms, no? Di ba? Ang sarap na hindi lang, no, bilang nasa isipan lang natin, di ba? Ang sarap na pagdarating yung time na na-accomplish na natin this 2024 January, na checkan mo na, accomplish na, sarap naman. Talagang nakikita natin na tayo ay tumatayo. Amen? Amen. Amen po. So about doon nga, kagaya nasabi ko nga kanina sa prodigal son, siyempre kailangan niyang tumayo, no? Kailangan niyang dalhin yung kanyang katawan para magkaroon siya ng kapatawaran doon sa kanyang ama. Hindi lang pwedeng iisipin lang niya na hindi itong disenyo sa akin, hindi ito dapat ang katayuan ko. Di ba? Ang ginawa ng prodigal son is pumunta sa kanyang ama. Amen? Amen po ba? Talakpakan nga natin si Lord. Amen. So punta na tayo sa pinaka-topic natin. Amen. Maximizing your time and the power of time and change. No? Isang bagong taon na naman. Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Kagaya na sabi ko kanya is napakabilis ng oras. Amen. Ngayon po tatalakayan natin, saan ba nanggaling, saan ba nag-originate ang time? Amen. So makapagbukas po tayo ng Biblia natin sa Genesis chapter 1 verse 1 to chapter 1 verse 14 to 15. Amen. And God said, "Let there be light in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as sign to mark sacred times and days and years, and let them be light in the vault of the sky to give light on the earth." And it was so. Amen. Sa Tagalog, pagkatapos sinabi ng Diyos na magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay araw sa gabi at magsilbing palatandaan na pagsisimula ng panahon. Araw at taon, magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. Amen. At iyon ang nangyari. Amen. Amen. Hallelujah. So pag-usapan natin yung time at change. Gaano ba kahalaga, no? Ang tanong nga kanina, gaano kahalaga ang oras sa ating buhay? Amen? Siyempre, di ba, ito yung pinaka mahalagang bagay, no? Talagang sa tao, ito yung pinaka mahalagang bagay, no? Talagang
Kung pwede nga lang natin patigilin yung pagtanda natin, yung kung pwedeng celebrate ng birthday, pero deep inside na parang nare-realize natin na ay tumatanda na. Di ba, no? Parang kung titingnan natin, no, na ito yung pinakamahalaga, pero ang totoo niyan, sa likod no sa likod ng pagse-celebrate ng ating mga kaarawan, may nakatago doon na, hala, ang tanda ko na hanggang ngayon nandito pa rin ako. Hala, ano na ba ang nangyayari sa buhay ko? No, chine-check ba natin ang ating mga sarili na even doon na asaya sa na celebration natin, bongga. Pero after that is chine-check ba natin no na kamusta na ba ako? Pagkatapos lang ba ng birthday, masaya ako. After that, balik na naman ba ako sa realidad na nauubos or nasasayang yung oras ko, di ba? Sa mga bagay na hindi ayon sa Diyos. Amen? Amen po? Amen. So, kung pag-uusapan natin yung time and change, mahalaga ito sa bawat isa, no? Kung pwede nga lang talaga na mahaba pa ang panahon, no? Di ba? Amen? Ito yung pinakamahalaga na bagay sa buhay ng isang tao dahil ito nga kasi yung magdadala sa atin sa destination natin. Ito yung para mapulfill, no, yung purpose natin, yung destiny mo, di ba? Siyempre, di ba, ano ba yung dapat nating gawin para yung oras natin talaga is hindi masayang, di ba? Lahat tayo no may kanya-kanyang ginagawa para yung oras natin hindi nasasayang, no? Yung iba, kanya-kanyang busy, talagang nagtatrabaho. Kasi nangihinayang talaga sa oras, even though nga pagod na tayo physically, no? Sa ating trabaho. Sige, kailangan ko pa ng overtime. Sino yung mahilig mag-overtime dito? May mahilig ba na mag-overtime dito? Meron ba? Wala, no? Nakaka-bless na even though no, na Friday, no, maraming offer ang kaaway, no? Teka, palitan natin yung mic natin. Nagda-drop na talaga. Amen. Thank you, kuya. Yun, ganda. Kumanda na yung boses natin. Nakala ko sa sa throat. Amen po, amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Okay. Ano ba ibig sabihin ng time, no? Ang sa salitang Hebrew po, check natin, ay yom or moed. Ang ibig sabihin po niyan is ay season. Sa Greek word naman po ay ito ay tinatawag na kairos. Narinig na ba natin yung kairos time? Amen? Or chronos. Amen. Dito tayo sa kairos. Kairos is a right time or an opportune. Dito nang gagaling yung salitang oportunidad o pagkakataon. Kairos is God's time. Ito yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo ay magising, di ba? At tumayo kung tayo ay tulog. So, ang bawat isa sa atin, mayaman, mahirap, matanda o bata, ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng oras, no? Pare-parehas lang na binigyan ng oras. Amen? Itong Kairos time na ito yung special na oras na ibinigay sa atin ng Diyos na pag hindi mo nagamit, amen, lalagpas yung oportunidad na yan at ikaw ay malulubugan ng araw hanggang sa hindi mo na mapulpil ang purpose mo rito. Amen? Itong Kairos time na to, ito yung pagkakataon na ibinigay sa atin. Amen? Kung meron po neto last year, 2023, lahat po tayo rito ay binibigyan ng Kairos time, no? Talagang nakita naman natin. Amen? Palakpakan nga natin ating Diyos yung last year, no, na isipin nyo yung Kairos time sa bawat isa, is talagang ibinigay ng Diyos. Napakaganda na hindi natin ito natulugan or nalagpasan. Amen? Sa mga Hebrew po noon, sa mga Hudyo, pag sinabing Kairos time po, madalas nila itong gamitin sa mga harvest time. Alam po natin yung harvest time, di ba? Pag sinabing harvest time po, time na, ito na po yung masagana. So dapat tayo bilang isang mga kingdom people, alam natin yung Kairos time na inilaan sa atin ng Diyos. Kaya hindi pwedeng bukas na lang or next year na lang muna ako magmi-ministry, Pastor Boji, di ba? Next time na lang ako magmi-ministry, di ba? Pastor Jacob. Paano pag eto na, yung taon na to, yung Kairos time na ibinigay sa'yo, then tutulog-tulog tayo. Di ba? Or wala tayo doon, hindi tayo nakatayo or hindi tayo gising, no? Yung ating kaisipan. Malalagpasan tayo. Amen?
Amen. Ibig sabihin po, ito yung mga pribilehiyo, no? Ito yung magagandang oportunidad. Ito yung mga positive na oras ng harvest. Ito yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, maganda po, no, na itong 2024, may harvest time din. Amen? Naniniwala po ba tayo? May Kairos time din. Kaya, mga kapatid, ito na po yung time ng 2024 na makabawi tayo. Amen? Ito na yung time na, Pastor, even though, no, na tingnan nyo kanina, bless si Kuya JP, gamitin natin. Ang dami niyang busy, na miss niya yung pagmi-ministry, talagang sobrang araw-araw, wala ata siyang day off, no? Wala siyang day off, pero tingnan niyo yung pagkadating niya talaga kanina, nag-uusap nga kami, pwede ka ba? Tor, pag wala akong pasok, Pastor, pag wala akong pasok, go, game tayo dyan, tatayo ako. Ganun no? Hindi natin dapat sayangin yung pagkakataon, amen? Gagawa tayo. Tingnan nyo, pagkadating dito talagang nagdala na siya ng coat niya kasi alam niya is talagang gusto niya. Ganun, di ba? Nakita natin yung sinasabing Kairos time. Kung yung time na ng pagpapalo, naabutan ka ng Diyos na excited kang tumayo, magpupuri sa Kanya. Yun ang maganda doon. Hindi yung darating yung Kairos time mo, yung Diyos, di ba? Tapos naabutan ka pa, patulog-tulog. Amen? So, rise up po tayo. Amen? Wake up. Get up. Rise up. Sige nga, sabay-sabay tayo. Wake up. Get up. Rise up. Amen. Ito yung oras na kung natalo ka or nabigo ka ng 2023, di ba? Ito, meron na naman, New Year na naman, 2024. Di ba? Bawi tayo. Amen. Hindi lang sa basketball. Bawi tayo, magpa-finals na naman. No? Sa mga buhay natin, kung yung sa last year, di ba? Kung alam natin na dito sa part na to, hindi tayo nagwagi, ito po ang 2024. At may nilaan sa atin ang Diyos na oras. Amen? Yung special time, yung tinatawag na God's time. Dapat maunawaan natin yung God's time. Kaya dapat gising tayo. Hindi pa pwede na pag sinabing God's time, lahat sila rito, lahat tayo rito, gising, tapos ikaw, saka na muna ako, Pastor. Saka na muna ako, Pastor, nangihina ako eh. Di ba? Maiiwanan ka na naman. Aantayin mo na naman ang 2025. Mamaya mauunawaan natin na hindi dapat nasasayang yung panahon na ibinibigay sa amin. Amen? Kung ikaw naman ay baon sa utang, di ba? Yung talagang lugmok na lugmok ka, hindi lang financially, na parang lugmok na lugmok ka, na parang ang dami mong Ito po ang 2024, di ba? Di ba sa mga Hudyo nga meron silang tinatawag na the year of the Jubilee, the year of the Lord, di ba? Ito yung pagkakataon na para tayo maabswelto sa ating mga oras, di ba? Ito yung oras ng pagbabayad, di ba? Ito yung oras na para talaga makabawi ka. Kaya kapatid, kung yung pastor mo o yung mga kapatid mo na nangungulit sa'yo, amen, eto na yun, 2024 na mga kapatid. Gising-gising na. Amen. Kung may kapatid ka na talagang gising na halika na, umattend ka na, pwede yan, huwag ka mahiya, di ba? Umattend ka, walang problema, gagawa ng paraan ng Diyos yan. Eto na yun, sumama ka na. Amen? Amen? Amen. Ito yung talagang, itong 2024 na to, wag natin tulugan mga kapatid. Amen? Even though na gising tayo pero nakahiga, maraming ganon. Amen? Maraming uma-attend sa iglesia na nakaupo lang. Pero ang kanilang isipan is malayo. Ano kayang kakain? Paano ko kayang mababayaran yung utang ko? Andito ka sa harapan ng Diyos, ang pinoproblema mo, yung paano mo babayaran yung utang mo? Or ano kayang kakainin namin mamaya? Hala, ang dami ko ng labahan. Sana pala hindi na ako umattend. Sino na nakaranas yung gano'n na umattend dito o wala nang umattend? No? Na parang nandito siya pero parang sising-sisi na dapat pala naglaban na lang ako. Nakinig na naman ako dito sa mga kingdom teaching ng MI na to, di ba? Kaya mga kapatid, wake up! Get up, rise up. Amen? Sa Kronos naman, dito naman galing yung salitang chronology, no? Or measure, or time, or exact time. Di ba? Diyan kinirate ng mga Griego yung seconds, minutes, and hour, days, and months. Yung Kronos, no? Sino yung may mga relos doon na yung maraming mga bilog yung Kronos? Diyan po kasi diyan nila binuo yung pagsusukat ng oras. Amen? Anong oras na ba ngayon? Amen? Ngayon, bakit napakahalaga ng dalawang bagay na ito?
and time and change. Ito po kasi yung magiging tools or raw materials para magamit natin upang marating natin yung destinasyon at yung mapulpil natin yung purpose natin sa buhay. Amen? So, sa mga natalakay natin lahat, to dominate, di ba? Na nasusundan ba natin yung mga aral no na ibinibigay ng mga pastor natin? Amen po? Amen. Amen. So, pero may katotohanan din no na ang time and change is hindi mo pwedeng pigilan. Amen. Kasi itinakda na yan kagaya nga ng sabi sa Genesis chapter 1 verse 14 to 15. Sino ba ang pwedeng magpahinto ng ngayon ng gabi at bukas, di ba? Kundi ang Diyos lang. Hindi mo pwedeng sabihin sa birthday mo na kinabukasan, teka muna, ayoko munang tumanda. Sino ba yung gano'n na ayaw tumanda? Sino ang ayaw tumanda rito? Na parang kabaliktaran naman na, wag ka munang maggabi. Gusto ko pa ang araw, nag-e-enjoy pa ako, nakapiling ko siya. Yung mga ganun, di ba, naalala natin na ayokong matapos ang umagang ito, ang araw na to, di ba? Gusto ko kapiling ka lang. Di ba? Hindi pwede, di ba? Hindi natin pwedeng pigilan ang araw at gabi, ang oras. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng tutulan yung katotohanan, yung pagbabago, no? Amen, ng mundo. Yung kinagagalawan natin ngayon, hindi natin pwedeng harangin ang pagbabago at ang oras. Amen. Kahit gaano kahaba ang gabi, maikli ang araw, same pa rin ng pagtakbo ng oras. Hindi natin pwedeng kontrolin at pigilan. So tayo bilang mga kingdom people, ano naman yung pwede nating gawin? Amen, no? Kasi pwede namang okay ng pagod, wag lang, okay lang tamad, wag lang pagod. Diba? Pwede namang matulog na lang muna. Di ba? So tayo bilang isang mga kingdom people, dyan sa mga online, ano ba yung pwede nating gawin? Di ba? Kasi talagang hindi natin mapipigilan. January 12 na, ang bilis talaga, no? Mag-e-enroll na yung mga bata. Talagang nakaka-excite. Amen? Kung hindi mo pwedeng kontrolin or pigilan yung oras, ano yung pwede mong gawin? Siyempre, aayunan na lang natin. Amen? Paano ba ito magdadala sa iyong destinasyon or paano natin mapupulpil yung purpose natin, no? Yung time and change. Siyempre, unang-una, yung kapangyarihan ng pagpaplano. Sino yung may mga plano na dito this 2024? Taas nga, lahat tayo, di ba, may mga kanya-kanya ng plano? Amen? May mga nagpaplano rito, excited na talaga na tinatapos yung course ni Pastor JC dun sa Praise and Worship, no? Talagang ang plan ko, Lord, talaga tapusin tong training ng na pastor para ako yung makatayo na, no? Sino yung nagpaplano ng ganon? No, hindi lang tayo ni Pastor JC sa ni Pastor Boji tinuturuan dito sa Exploring Worship para lang may matutunan. Kailangan kasi pag tumayo tayo rito, di ba, sa ating ministry sa music, kailangan equip tayo, maunawaan natin kung bakit ka hawak ng instrument, kung bakit ka aawit. Madaling umawit, no? Pero kilala ba natin ang inaawitan natin? Amen? Yung pinapapurihan natin, kung bakit natin pinapapurihan siya. Ang sarap no na nagpaplano tayo na, kailangan kong gumawa ng assignment. Naku, mayayari na naman ako, wala na naman ako. Kailan natin ginawa ang ating assignment? Sa reaction paper ni Pastor JC. Kanina ba o kagabi? So, kailangan may plano. Amen? Amen. So, wala ka pwedeng gawin, kundi ayunan, no? Ito, sa pamamagitan ng pagpaplano. Ano ba ibig sabihin ng plano? Dito lang sa simple, no? It is a process for making something. Ano ba yung minimake mo? Ano yung something, no? Bakit kailangan may plano? Kagaya ng sabi natin kanina, because we cannot stop, hindi natin pwedeng pigilan or kontrolin yung oras, yung time, di ba? And change, kailangan lang is ayunan natin ito sa pagpaplano. Kung wala kang plano last year, 2023, dapat tayo rin bilang isang kingdom people, may plano this 2024. Kaya yung tinatanong ko kanina, dapat may mga plano rin tayo. Parang, teka muna, Pastor, parang plano, mukhang ano bang dapat kong planuhin, no? Kaya napakahaba ng isang taon para hindi tayo makapagplano. Amen? Kung wala kang nagawa or tulog ka noong 2023,
kailangan ngayong 2024, tanggapin natin no, sa katotohanan na hindi talaga natin pwedeng pigilan na yung oras kasi next year na naman is 2025. Amen? So hindi mo talaga mapipigilan. Birthday mo na naman. Magka-40 na tayo. Marami na dyan. Talagang hindi ko na mapigilan. Tatanggapin ko na lang. Aayunan ko na lang. Wala na, papunta na talaga ron. Amen? Wala na pala talaga akong choice, no? Kailangan ko i-celebrate yung 40, no? Ilang taon na lang. Amen? Amen. So, ang pinakamagandang maganda dyan, yung para maging successful tayo, para marating mo yung destination mo or plano mo, yung gusto mo, yung purpose mo is magpaplano tayo. Amen? So, mamaya malalaman natin. Amen? So, ibig sabihin ng walang plano is walang direksyon, walang papupuntahan, mananatili ka na lang na nga. Hindi pwedeng wala tayong plano sa buhay. Hindi ka naman pwedeng sa day off mo, okay, may plano ka pa rin, amen? Ano bang gagawin ko sa day off ko? Ang plano ko, matulog. O, di ba? O, may plano ka pa rin. Sino yung nagpaplano rito pag day off, matulog lang? Plano pa rin yun. O, hindi mo pwedeng sabihin, di ba? O, sa dami naman na pwede natin planuhin, matulog. O, pinaplano kasi talaga yan. Kasi paano natin masasabi na hindi mo pinalano, nag-alarm ka. Friday, ang gising mo, 1:00. Nakalimutan mo i-adjust, AM ba o PM? O, di madaling araw na nang gamit. Pinaplano po yan. Ngayon, Friday, plano mo maglaba. O, pinaplano rin po yan. Akala nyo po ba hindi lang engineer ang nagpaplano? Tayo rin. Nagpaplano ng paglalaba. O, para hindi makadalo sa gawain, magpaplano ng paglalaba. Dati, usong-uso yan. Brother, may Bible study tayo. Ay, sorry, kuya, nakaplan po kasi ako maglaba ngayon. Di ba, wow, di wow. Pinalano maglaba. Oh. Siyempre, rest day, no? Kailangan mong planuhin maglaba or matulog, di ba? Amen? Tingnan natin, pagbulay-bulayan natin yung mga bagay-bagay, no, kung titingnan natin yung 2023. Wala na sisihan, no, kaya nga may New Year na naman, no, 2024 is planuhin na natin. Amen? Kaya nga sabi nga kanina is, kung wala kang plano is, this last year, talagang tulog ka or patay ka. Ngayon 2024, ito na yung kairos time mo, gising na, magplano ka kung ano yung para mapulfill mo, yung purpose mo, yung destiny mo. Amen. Tingnan nyo, namimiss talaga ako si Kuya Kent kasi nagplano siya, no? Pero tingnan nyo naman, naging smooth ang lahat, no? Talagang malalaman natin mamaya na sinusuportahan talaga ng Diyos yan. Amen? Amen. Bakit ka nga naman talaga tatayo? Kung wala ka naman plano sa buhay, isipin mo yun, di ba? Bakit ka ba gumigising? Di ba? Sa habibi mo ba? Sa pamilya mo ba? Tanungin nga natin ang bawat isa sa mga katabi mo, bakit ka ba gumigising? Di ba? Bakit ka ba gumigising? Tamang tanong lang ha. Walang bakit ka ba gumigising? Bakit ka ba tumatayo? Amen. Talaga naman, bakit ba ako tumatayo? Kagaya nga, sabi ko kanina, bakit ba ako gumising ng madaling araw kanina, no? Para magano ng mensahe. Ganon din yung mga kapatid kanina, gumising ng maaga, nagplano, kagabi pa lang puyat na nagplano na sila. Kaya umakyat na ako kasi delikado to, nagpaplano na naman yung mga kapatid. Iwas na muna ako rito, may plano sila. Amen? Amen po. Bakit ba tayo gumigising? Di ba? Bakit ba tayo tumatayo? Kasi nga, may plano. Amen? Amen. So, bakit kaya ka gumigising dahil sa plano, kaya ka tumatayo dahil sa plano. Kasi making something, kailangan may gawin ka. Pero ang process is, dapat tumayo ka, gumising ka, kumilos ka. Amen? So, kailangan mag-move ka, pupuntahan mo, yung plano mo, gagawin mo, kikilos ka. Hindi pa pwedeng yung sinabi lang doon ni Pastor Boji na rise up. Diba? Tumayo ka lang. Diba? Or get up, tumayo ka lang. Wala kang ginawa. Umupo ka na naman. A-attend na naman ng Friday. Sitting ministry ka na naman. 2025 na master mo na kung paano umupo ng pinaka-komportable sa, ano bang tawag yan, Pastor? Orokan ba na brand ng upuan? Ano bang tawag yan sa plastic na upuan? Ha? Monoblock. Sorry sa Pinas kasi ako. Monoblock. Alam mo yung kami, hirap na ayaw na namin sa monoblock. Pero kami, nagtataka kami sa'yo. Bakit gustong-gusto mong umupo?
sa monoblock na yan. Na-master mo na. 2023, 2024 na kapatid. Palitan mo naman yung mastery mo. Huwag mo naman masterin yung paano umuulang comfort na comfort ka sa upuan. Huwag na tayong mag-sitting ministry, mga kapatid. Galaw, galaw, gising, gising, mga kingdom people. Amen? Rise up. Wake up. Get up. Rise up. Amen? Amen po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa Biblia ng 2 Thessalonica chapter 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ayun pala. Kaya naman pala, hingi ka ng hingi kay Lord. Na kailan kaya ang Kairos time ko? Naalala niyo yung istorya na yung nakahiga siya sa ilalim ng puno? 'Di ba? Tapos inaantay na lang niyang malaglag yung ano. Hanggang ngayon po nakakalungkot. May mga ganun pa rin. Na talagang kailan kaya siya darating? Kailan kaya siya ibibigay ni Lord? No, kailan kaya darating ang trabaho ko? Hanggang ngayon wala kang ginagawa. Hindi ka nagpapasa ng CV mo. Hindi ka nag-a-apply. Paano ka magkakatrabaho? Kailan kaya darating yung purpose sa akin ng Diyos? Hindi nga, nakahiga ka lang, nag-iisip ka lang. Gising ang iyong physical na katawan, ng iyong diwa, nag-iisip, pero wala tayong ginagawa. Kailan kaya ako matututo mag-gitara? Di ba, nakatingin ka lang sa gitara, Kailan ko kaya matututunan yan? No, hindi mo siya hinahawakan physically, hindi mo siya ina-approach, Talagang lazy na, amen? Gusto mong matuto sa isang bagay, pero ayaw mo naman. Amen? Sabi nga sa Biblia, huwag niyong pakainin yung mga hindi nagtatrabaho, yung tatamad-tamad. Ayaw kasi talaga ng Diyos yung mga lazy. Amen? Kaya nga sinabi niya ron, di ba? Kasi pag wala kang purpose sa buhay mo, napakahirap niyan, nakakalungkot na yung nababalitaan natin nagsusuicide, yung mga nagbibigti. Kasi wala na silang purpose. Inisip na nila wala nang solusyon, wala nang time. Ito na lang yung solusyon. Nababalitaan nyo yung mga mayayaman na even though, di ba, na may mga pera na, pero bakit parang dumarating na sila sa point na wala nang oras? Hindi na kaya, wala na akong time. Ito na lang ang solusyon. Nababalitaan natin yun, di ba? Nakakalungkot, na para makita sila na makita na ay talaga namang nakakaawa sila, Yung iba talagang awang-awa, pero tayo mga kingdom people nauunawaan natin kung bakit nila 'to ginagawa. Amen. Ayaw nilang tumayo, ayaw nilang kumilos. Amen, Yung mga tamad. Kaya nga sabi, wag natin pakainin 'yan kasi talagang kasasanayan talaga nila yan. Aantay na lang talaga sila dyan ng kanilang kakainin, hindi na magkikilos, hindi na makikita yung purpose. Amen? Kaya nga tayo mga kapatid, this 2024, i-evaluate natin ang ating mga sarili. Check natin na kausapin natin ang ating Diyos, ang ating sarili na bakit wala pa rin nangyayari sa akin? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? I-check natin, evaluate natin ang ating sarili. May mga kapatid dito talaga na ini-evaluate nila, nakikita niyo yung mga improvement ng bawat isa. Ibig sabihin kasi na pag walang nangyari sa'yo ng 2023, baka yung plano hindi maayos Ngayon kung wala kang plano ngayon 2024, magplano ka. Etong taon na to, planuhin mo. Mamaya makikita natin talagang ibibigay sa atin ng Diyos yan. Amen? Amen po? Amen. Check natin ang ating mga sarili. Check natin, gumawa tayo ng plano. This year, ang daming plano ng iglesia. This year, nakaka-excite, Tingnan nyo, ang daming plano ng iglesia na ito. Hindi na uubusan. January pa lang, meron na. February, March, meron na. Ma-excite tayo. Amen. Tingnan nyo, may darating, di ba, na yung mga tatay. Kung may tatay, may nanay. Pupunta ang ating mga, spiritual parent dito, talagang ating mga tatay, sila bishop, sila mamites, at may mga kasama pa. Kita nyo, di ba, may plano kasi ang iglesia. Amen? Sa ganitong kaliit, ng numero, pero yung plano, yung proyekto ng Diyos dito is napaka-laki. Isipin mo yun. Pwede nang hindi na muna kasi, alanganin. Pero hindi tingnan nyo, di ba? Kasi yung plano ng iglesia, nilapit sa Diyos. Ganun lang. Tingnan nyo, hindi kailangang ma-stress, ma-depress. Di ba yung kaparaanan ng Diyos? Nagiging smooth ang
lahat. Amen? So tayo, kailangan natin i-redefine, no? Kailangan natin i-check, no? Yung mga priority natin, no? Yung kailangan yung oras. Kailangan, baka mamaya may plano ka, pero hindi mo naman pinagtutuunan ng oras. Hindi mo pinaglalaanan ng oras. Amen? Meron ka nga plano, pero hindi ka naman nagbabago. Amen? Hindi mo minamanage yung pagbabago mo. Amen? Meron kang gusto, meron kang plano, pero ang problema, hindi mo siya binibigyan ng oras, hindi natin binibigyan. Maraming may plano, pero lagi na lang walang oras. No? Sino yung nagplano rito na hanggang ngayon talagang kinakapos sa oras? Amen? Redefine. Amen? Pangalawa, isa sa mga nagagawa ng time and change is to redefine your priority. Sabi ko nga kanina, check natin, baka mamaya yung oras hindi natin tinitingnan. No? Hindi ko sinabing tingnan natin yung oras ngayon. Ha? Amen. Pangalawa, time and change is an opportunity to redefine your purpose. Baka mamaya hindi sa iyo ang design dyan. Amen. Baka mamaya hindi yan yung purpose mo eh. Kung hindi ka ngayon last year, hindi mo nakikitang okay ka dyan at nagiging masaya ka kasi kung para sa Diyos, di ba dapat okay ang lahat. Ngayon baka kasi hindi para sa iyo eh. Amen? Brother and sister, move on ka na. Baka hindi talaga siya ang para sa iyo eh. Sino ba yung na move on ka. Baka hindi yan yung purpose sa iyo eh. Pilit mong pinapasok no, or pilit mong inuubos yung oras mo sa bagay na yan dahil kasi akala mo yan yung para sa'yo. Pero ang totoo niyan is hindi yan ang purpose sa'yo ng Diyos. Amen? Pangatlo, time and change is opportunity to redefine your vision. Kailangan, di ba? Baka talaga hindi yan yun eh. Lapit ka sa Panginoon. Check ka sa mga leader. Baka pwede silang, kaya nga uso ang consultant, no? Even though may mga architect and engineer, may mga consultant pa rin. I-check mo, redefine your vision. Baka mamaya 10 years ka na dyan sa plano na yan. I-check mo, baka hindi makapasa sa quality check eh. Baka mamaya hindi mo nilalapit sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng ibig sabihin, tingnan natin ulit, di ba? Check mo ulit, baka mali yung vision mo, priority, baka mali yung purpose mo. Amen? Pang-apat, yun nga yung sabi ko kanina, time and change is opportunity to bury your past. Ibaon mo na. Diba? Kasi kalimutan mo na. May mga bagay-bagay na hanggang ngayon, hindi pa rin natin nile-let go. Kaya hindi tayo maka-move. Amen? Hanggang ngayon, even though mga Kristiyano, yan ang talagang ayon sa statistics, hanggang ngayon, bury your past na. Kasi hindi mo, iwanan mo na si 2023. Mag-move ka na ngayon 2024. Baka hindi ka na kasi dyan, pinipilit mo na lang kapatid na maging masaya sa kakanya. Pero ang totoo, di ba, hindi talaga yan ang plano. Amen? Amen po? Amen. Bakit napakahalaga ng time? Kasi pag huminto na ang oras at ang pagbabago, ang change, hihinto na rin ang buhay natin. Isipin mo yan. Kaya napakalaga ng oras. Pag time mo na, sasabihin sa'yo, ano yun? My Lord, my faithful servant, di ba? Time mo na, brother. Kagaya na sabi ko nga kanina, time mo na. Ano ka na? Baba ka na. Tulungan mo na kami. No, Kuya Renz? Time mo na. Kapatid, time mo na. Huminto na, no? Pag huminto na ang oras sa atin, magsisisi tayo sana nung marami pa akong oras. Di ba, sino na nakaranas nung gano'n na sinabi natin sa sarili natin, noon ang dami kong time, noon sana pala ginawa ko na yun. Noon pala na time na ini-invite na ako sa dami ng oras na nilaan sa akin ng kapatid para ako'y makatayo, no? Or makapag-ministry, hindi ko pa pinagbigyan. No? Kaya ibigyan natin ng halaga ang bawat oras. Amen? Maaring matagal ka na, no, sa simbahan, 'di ba? Pero magugulat ka, yung pangalan mo hindi pa pala nakasulat doon sa aklat ng buhay, 'di ba? Masisisi mo ba ang Diyos? Kasi nga hanggang ngayon is na-master mo na yung sitting ministry. Kaya kailangan mga kapatid, 'di ba? Ang dami rito mga talagang hindi naman sabihin natin bago, pero excited sila no, na maunawaan. Tingnan nyo, nadagdagan na naman yung team namin sa pagluluto, no? Si Ate Ann, no? Sweet, no? Na gumawa ng taro, naging tuloy, naging mabenta yung product. Ganun no? Hindi mo kailangang i-stress yung sarili mo. Kung ano yung kakayahan mo, di ba? Kung ano yung meron ka. Amen?
Gamitin mo sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi pwede na wala ang ibinigay sa'yo ang Diyos na gift or talent. Di ba? Time. Hindi pwedeng walang ibinigay na oras sa'yo ang Diyos na para ikaw ay makadalo sa mga ganitong gawain. Kaya nga, pag ikaw na may nawain naka-attend sa mga ganitong gawain, ibigay mo. Amen? Yung purpose mo. Amen? Hindi ka lang pina-attend ng Diyos dito or in-invite ng kapatid para may kakwentuhan siya sa upuan niya. Amen? Maganda na yung nag-invite sa'yo, darating yung time na ikaw na rin is nakatayo rito, nagmi-ministry ka na. Naiintindihan po ba natin? Amen? Maganda na makita mo yung mga ini-invite mo, nagmi-ministry na, si nanay, nakikita niya na si Angel, nakikita niya sa live, si Ate Angel, na nandito pala talaga, ito pala yung, nakakatuwa, wala na akong ihiraming testimony sa outside na one time na nakasabay namin sila mami, sila nanay na ang sarap sa pakiramdam na yung anak niya, yung anak natin is nagsiserve sa Lord. Even doon na malayo, Middle East, kasi ang mindset, pag ang isang babae nagtrabaho sa Middle East, nakakatakot, di ba? Pero hindi tingnan nyo, nakita nyo ng nanay ni Ate Angel, yung comfort saka yung peace, na even doon na nandito siya sa Middle East, yung community, yung fellowship ng anak, is talagang nasa mabuting kamay ng ating Panginoon. Amen? Nakita nyo yung time na ibinigay sa ganong kaigling panahon, nakita ka agad ni Mami na, thank you Lord, ganun na lang sasabihin ni Mami na talaga, na salamat Panginoon, ito pala yung napakapalad ng anak ko na ito yung kasama. Amen? Amen? Kaya, Happy New Year ulit, wag na natin balikan yung mga nakaraan kung meron man hindi naging umayon sa plano natin this 2023. Check, redefine. Check mo yung purpose mo, yung vision mo, yung priority mo. Baka may pagkukulang tayo dun eh. Amen? Pag-pray natin sa ating Panginoon na, Lord, etong 2024 na to, ito na yung Kairos time na ilalaan mo para sa akin. Amen? Amen po? Make a plans, di ba? Iplano mo ang buhay mo, di ba? Without planning, di ba? Walang reason para tayo ay tumayo. Kailangan may plano tayo. Kaya nga ginawa ang season, di ba? For season, hindi lang December tayo laging masaya. Di ba? Hindi lang, di ba? Sabi nga sa season, di ba? May fall, may winter, may summer and spring. Kaya nga dito kailangan, sasabay tayo, aayunan na lang natin. Amen? Hindi na natin pwedeng sabihin na, ay naku, lalamig na naman, huwag ka nga lumamig. Hindi. Aayunan na lang natin. Magplano ka, bumili ka ng jacket. Amen? Pag summer, anong plano mo? Pag summer, di ba ganun tayo, hindi lang babae, lahat tayo. Pag summer, anong gagawin natin? Before summer, plano natin, palinisan yung aircon. Kasi di ba, ganun eh. Nakita niyo yung purpose ng pagpaplano para yung doon sa time and change is maunawaan natin. Amen? Bukas po tayo doon sa Proverbs chapter 16 verse 3. Sabi ko nga po kanina, lagi kong ini-establish yung plano. Sabi po rito is, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Amen? So maliwanag po na ngayon, paano mo matitiyak yung plano mo is hindi talaga mag-fail? Ano sabi doon kanina? I-commit mo kay Lord. Amen? So, pwede pala talaga tayo magplano. Amen? Kailangan lang talaga is ibigay natin to sa ating Panginoon. Amen? Di ba? Kagaya nga ng sabi talaga na kailangan pag nagpaplano tayo, di ba, may mga consultant, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan, tanungin natin ang Diyos, i-commit natin, ibigay, di ba? And then sabi niya, He will establish your plan. Suportahan din natin, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ganun din nga sa plano. Talagang submit mo, commit mo kay Lord. Lord, ito po yung plano ko this 2024. Lord, nag-fail ako sa priority. Di ba? Lord, take control dito, Lord. Ito yung plano ko, Lord. Ibigay natin to sa ating Panginoon. Kaya hindi pwedeng plano lang tayo ng plano, tapos tayo lang ang nagpaplano, hindi natin sinasama ang ating Panginoon sa ating mga plano. Kailangan i-consult din natin to sa ating Panginoon para hindi na nasasayang kasi yung oras na nakakaplano natin, tapos ang nangyayari is
may nasisisi pa tayo, 'di ba? Nasisisi natin ang una sa lahat, yung Diyos, no, yung ating sarili, no, yung ministry pa nga minsan, alam nyo ba, sa world, no, pag in-invite mo ang isang yung hindi pa nakakakilala, sira na ang plano niya sa buhay, 'di ba? No, ay naku, wag kang umattend diyan. Ang plano mo sa buhay ay masisira. Ano diyan? Naku, wala ka ng time sa amin. Mawawala ka na ng time sa amin. Di ba may mga naririnig kayong gano'n? Ay naku, wala na. Balangkot na ang buhay mo dyan. Sarado na. Hindi. Hanggang ngayon nga, tingnan nyo, di ba yung iba wala pang tulog, nag-photoshoot kanina. Nakikita po ba natin yung plano natin pagkasama, pag kinumit natin sa Panginoon, di ba ansaya? No, akala lang ng mundo, no? Ang tingin kasi ng mundo talaga is yung paglapit mo rito. Even to sinasabi natin na hindi lang puro hallelujah. Syempre talagang dadaan tayo sa test. But ang sarap no na hindi pumapalpak or hindi sumasabit yung mga plano natin dahil kinumit natin to sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ang mag-establish syempre na plano natin, yung Diyos. Bakit? Di ba? Magbukas ulit tayo sa Proverbs 19 verse 21. Kailangan natin to talagang ipakita, no? Many are the plans in person hearts, but is the Lord purpose that prevail, di ba? Amen. Di ba? Yan ang magdadala sa iyo sa pamamagitan ng plano. Marami tayong plano, no? Marami tayong mga plano, pero yan ba talaga ang talagang design para sa'yo na even doon na talagang gustong-gusto mo yan? Pero yan ba talaga? Diyan ba talaga yung purpose mo, di ba? Di ba dinadala tayo doon sa mga bagay-bagay na, Pastor, magte-tech na lang ako. Hindi, mag-preach yan. Sabi ko kay Pastor Boji minsan, Tor, mag-tech na lang muna ako. Tor, mag-tech na lang muna ako. Di ba, Tor, no? Talagang hindi, mag-preach ka, mag-preach tayo mga pastor. Huwag natin pang hinayangan na pag tayo minessage si Pastor Boji. No, mga pastor, kayo po ang nakasign ngayon. Ay, Pastor, wala akong wala po akong time. Nako. Kung yung Kairos time na yun, ng time na tinawagan ka ng pastor, di ba? Tapos, yung mensahe mo pala is para rin sa'yo, para ikaw ay, di ba? Mawala doon sa kapahamakan or yung eto na yung purpose mo, yung time mo, nagnganga ka. Naku, di ba? Naiintindihan po natin? Amen? Amen. Ang mga plano, di ba? Siyempre, aayunan ng Diyos yan pag kinumit mo sa Kanya, di ba? Amen? Amen. Magmumula sa atin ang plano. Amen. Hayaan natin yung plano ng Diyos na yung majority na, yung sinasabi nga, paboritong verse ni Pastor Bert na will prosper you. Hayaan natin yun. Pangkaramihan yun. Tayo may mga plano rin tayo. Amen. Gusto, diba, sabi ng tatay, no, sa kanyang anak, Anak, ano ba ang gusto mo paglaki mo? Diba? Di ba, ganun ang gusto ng mga magulang sa atin. Ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Kailangan sabihin natin kung anong plano natin. Lord, this 2024, di ba, magbabasa ako ng Bible. Tatapusin ko na ang Bible. Di ba? Yun ang magandang plano no? Na maano natin ngayon this 2024. Kasama ako doon, no? Talaga, Lord, talaga, I commit talaga yung plano ko this 2024. Tama na muna yung mga technology na sosobra na kailangan balik muna tayo sa Biblia. Amen? Amen. Plan is process for making something. Ano yung gusto mo? Diba? Yung marating mo, syempre, yung purpose. Diba? Hindi pwedeng makarating ka sa purpose without planning. Amen? Amen po? May conclusion na pala tayo. Conclusion na tayo. Amen. Palakpakan nga natin si Lord na naunawaan po ba natin kung gaano kahalaga ang time and change sa buhay natin? Amen? Makapagbukas po tayo sa Psalms chapter 39 verse 4. Amen. Show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Amen. Ang sarap dito na natanungin natin yung Diyos no, sa teksto na to. Lord, remind me of my time para lagi ko naiisip, para pagising ko sa umaga, ganong oras na lang meron pa ako na para hindi masayang. Ang sarap ng ganun, no? Natanungin natin yung Diyos, Lord, remind me of my time para lagi ko naiisip, para pagising ko sa umaga, kung ilang oras na lang ba no, na meron ako para hindi masayang. Ang sarap ng ganun na kausapin mo yung ating Panginoon na, Lord,
paalalahanan mo ko, paalalahanan mo kami, no? Na gano'n na lang bang oras, no? Kasi lahat po tayo ay binigyan ng specific time. Even though lahat, general, may oras. Amen? So, kausapin natin ang Diyos sa part na to na, Lord, ganong oras na lang ba? No? Para hindi masayang, no? Sa tekstong ito, ayaw na ayaw niyang may masasayang na oras niya, no? Para mapulpil niya yung purpose niya. Lord, Panginoon, sa bawat i-remind mo ko, di ba? Lord, Panginoon, ang plano natin, no? Na ikukumit lang natin para sa Kanya, para malakaran, no? Sarap na yung mga plano natin is talaga nakakomit sa ating Panginoon para malakaran natin to. Hindi, ako po ay naniniwala, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon kagaya ng sabi nga kanina na doon sa napag-aralan natin. Hindi tayo ipapahiya ng Diyos natin. Amen? I-commit lang natin sa Kanya yung mga plano natin. Amen? Amen po. So, sa araw na to, no, dito magtatapos na, mga kapatid, get up, di ba? Wake up, rise up. Ito na po yung 2024 na to. Huwag na po natin antayin na paggising natin kinabukasan, December, may 31 ba? 2024 na. Napakabilis lang po ng oras. Hindi natin to mapipigilan, hindi natin to pwedeng pabagalin, hindi rin natin to pwedeng pabilisin. 'Di ba? Wala tayong control. Ang pinakamaganda po rito is yung may plano tayo and nakakommit to sa ating Panginoon. Lord, remind me kung ganong oras na lang ba meron ako para hindi masayang. Huwag na natin sayangin. Amen? Na a-attend lang tayo rito, walang assignment, walang reaction paper na sermon na si pastor sa conclusion. No? Huwag natin sayangin ang mga pastor, mga leader dito o yung mga kapatid na nagbibigay ng time. Di ba? Talagang pinaplano nila yan. Gigising sila, yung mga kapatid gumigising ng maaga para maglinis, yung mga kapatid gumigising ng maaga para ipag-pray tayo. Yung mga magulang natin, maagang gumigising yan. 'Di ba? Para sa atin, para sa kakainin natin, 'di ba? Ang mga leader, mga pastor, maagang gumigising yan, minsan hindi pa nga nakakatulog, para papakainin tayo spiritual. Kasi pinaplano nila yun, Lord, ang plano ko po is gumising para maihatid ang mensahe. Para, Lord, ganong oras na lang ba ang natitira para hindi masayang? Lord, gisingin mo ko, Lord. Lord, tayo tayo. Tulungan niyo ako tumayo, Panginoon. Hallelujah. This 2024, itong taon na to, huwag naman nating sayangin yung oras na puro na naman tayo tulog. Amen? Hindi galit yung mga pastor or mga leader na pag nagpapaalala doon sa isang bagay na kailangan may pagbabago. Amen? Kung dati hindi ka mahilig gumawa ng reaction paper, etong nadaluhan mo, kailangan mo gumawa ng reaction paper. Simple lang. Amen? Time, no? Simple lang. Ayaw nating malilate sa trabaho. Pero bakit? Katatagpuin natin ang ating Panginoon, nalilate tayo. Amen. I-slide na lang tayo, mga kapatid. Yun talaga totoo. Ang realidad, Panginoon, mga kapatid, ang oras, hindi na natin mapipigilan yan. Mamaya hindi ka nagpaplano na gumising na maaga, mamaya malilate ka na naman. Amen? May kasamang sermon po, no? Amen? So, tayo na po tayo, palakpakan natin Panginoon. Hallelujah.